Good day at day good mga GT sa kalam. At ayan po, ako tinawagan naman po ng aking Major number 1, Major number 2. Ayun, nakita nyo po yung ilog namin. Ayun pong tanghali ay paalis po kami mga ka-GT. Ayan, dumaan po kay Master Dong. Shoutout po sa inyo at shoutout kina Anto at sa kay Pinsan Jasil. Shoutout daw sa iyo. Ayan mga ka-GT, dadaanan ko po sila dyan sa tambayan nila. At syempre, yun ang kanilang work as a agent. Ayan mga ka-GT. Shoutout sa inyo, Pinsan Jasil at kay Anto Ramiro. Ayan, kay Joey Mart. Shoutout sa inyo. Magandang tanghali sa inyo sa pag-abang dyan. Shoutout daw. At ayun po, syempre, diretso na po tayo sa ating sasakyan gagamitin. At yung pangmalakasan pong sasakyan ni Ate Janet ang gagamitin natin mga ka-JT. At ayan po, painitin ko na po yan. Na-check up ko na po yan. At syempre, lagi naman po ako bago umalis sa check up po ng sasakyan. At ayun, sumakay na po yung si Major number 2, si Ate Janet. At ayan, palabas na po kami ng Pansol mga ka-JT. Kainitan po yan. Pero syempre, maglilibang lang po kami tatlo. At ayun, punta raw po kami ng DB, Ongpin kasi may papagawa mga ka-JT. At habang papalabas po kami dyan, wala ng mga agent. At pag may pumasok po dyan, solo po ni na Anton ni Jasil yan. At ni Joey. At ayan po, palabas po tayo dyan mga ka-JT. Nakita nyo po, wala na pong mga bandaritas at inayos na po ni Consulad yan mga ka-JT. Na po yung inampalan dyan. At ayan, papalabas po kami dyan. Dumalang po kami sa store ni Ate Janet. At may kinuha lang po, tapos sinantay ko po siya. At ayan, syempre, hindi magpapakitang bida. Kita nyo naman po, wala na po tayong kukunti na lang po yung tiyan. At ayun, yung buhok po, nalalagas na, kakaisip dun sa majonda kong kumare. Shoutout sa inyo, Ate Sian, at kay Jinjinir. Boss Liam, Boss Yael, shoutout. At ayun, kay Edwin Inolba. At sa lahat ng tropa, mga ka-GT. Buti na lang at nanalo kami, nakachambang team MVP mga ka-JT. Ayun, after po niyan, syempre, eto na po tayo sa expressway at wala akong ka-traffic mga ka-JT Natics. At ayun nakita nyo na po, ang ganda ng araw. At yun nga lang po, syempre, tanghali, hindi na po tayo makakatikim lang konting traffic dyan. Pero yung expressway na yan ay SLEX ay ginagawa po yan, pinalalapad po ng private individual mga ka-GT. At ayun naman po, syempre may konting pagkaabala tayo, lalo pagka yung rush hour. Ito yun po, dire-diretso lang po tayo dyan hanggang sa pumanik po tayo sa Skyway dyan mga ka-GT. Yan lang po lagi kong dinadaanan kasi syempre para iwas din po sa mga stress sa baba. At kukunti po yung dito, pagalingan po talaga sa ibabaw ng expressway mga ka-GT. Sa expressway kasi payapa ang takbo. At yun po, syempre sa pagbaba nyo naman po sa Skyway, ingat-ingat po tayo. At alam nyo naman po, maraming tagapagpatupad ng batas sa kalsada na may kanya-kanya pong ordinansa mga ka-JT. Kaya lagi po tayo mag-iingat pag bumaba po tayo ng expressway or makababa tayo ng Skyway po. At lagi ko pong tinatandaan na pag bumaba po ako ng Skyway at makalabas po ako ng mga expressway, lagi po ako nag-iingat sa kanto-kanto. Kasi, siyempre, sa bayan-bayan, sa Pilipinas po, kanya-kanya pong ordinansa kasi mga ka-JT. Kaya ingat-ingat po tayo. Pero sa expressway, i-guide lang po kayo ng kung ba't nasiraan kayo. Di kayo basta re-requeren hanggat sa magagawa mo. Yun po yung dito sa mga patrol, mababait po sila, tas i-guide ka pa lalo pag wala kang early warning device, nasa likod sila hanggang sa matapos. Pag di mo kaya, tsaka lang po sila tatawag ng reker. Ayun po yung magandang ordinansya ng sa mga na-experience sa iba, wag lang po tayo maging pasaway kasi ordinansa naman po kasi talaga nila yan yung expressway. Kaysa magdamay ng ibang sasakyan, tama naman po kasi matutulin at para rin naman sa safe natin. At yan, nakita nyo naman po, pinalalapad. At sigurado ko, syempre, may pagtaas ng bayad dyan, mga ka-JT. At ayan po, ito na po yung bagong entrance ng entry ng Skyway, mga ka-JT. Diyan na po kayo mag-entry. Papanig na Skyway, hindi kagaya dati na walang ganyan. Tapos ngayon may bago na po sa entry po, lahat ng entry. Hindi ho kayo, hindi kayo paparahin na, pero sa exit doon ho kayo merong doon lang ho kayo mapapara at hindi magbubukas yung parang tailgate ba tawag diyan, yung parang nangaharang na na tubo sa boot
Ayun, pagka wala ho kayo naman, hindi ho kayo lagpas at isa pa po ay ini-implementa na po nila talaga na pag wala kayong RFID or easy trip load, automatic ko matitikitan kayo pag kayo natsyempuhan. Sa dami naman po ng papaloadan dyan sa expressway. Kaya hindi po pwedeng nalimutan kasi bago kayo dumating sa exitan nyo, may ilang gasoline station po na kayo dadaanan na meron pong loading station para sa mga RFID at easy trip na ano po natin na accepted dyan sa expressway, skyway, NLEX, DPLEX, lahat po mga ka-JT. At ayun po, syempre pumanik na po kami dyan ng skyway at ayan po yung favorite kong daanan kasi kahit po nata-traffic dyan, medyo hindi titibok ang dibdib nyo kasi wala pong oy, tumapak ka sa ganito, oy, swerving, yan po. Basta sunod lang po kayo sa rules dyan at meron pang tamang takbo dyan, 60 and 80. Tapos pag sa stage 3, 60 na lang po talaga yung tamang takbo kasi medyo zigzag, mataas, makipot ang pagiging skyway stage 3. At ayun po, pagalingan na lang po dyan at alamin nyo po kung saan nyo kayo bababa. Pero yung mga tatandaan nyo po dyan, yung mga street, kasi street at yung tawag sa kalsada yung kailangan yung exitan dyan. Wala po kasing guide dyan, yun makikita nyo lang po yung mga signage na yan, yung nasa ibabaw na yan, kulay green na yan. At basta yan, pagka ho kayo papuntang Baguio, ang bagsak na po nyan, pag in-straight nyo po yan, ay doon po sa may Valenzuela pa ba yun, yung entry na po ng NLEX mga ka-JT. At ayan po, habang inaano po namin dyan, siyempre nagkukwentuhan kami magkapatid, si Ate Mon, si Ate Janet, si Marjorie number 1, number 2. Naisipan po namin pumunta ng Binondo, Ongpin, at ayun, may binili po sa iba naman pong variant na mga tinatinapay at siopaw, hindi na ho dun sa pinupuntahan namin kulay violet. Ngayon naman po medyo dilaw-dilaw na ibang variant naman po ng tinapay ang binilihan. Tapos kumain ho kami dun sa anong tawag dito, basta yung sa Chinese na para lang siyang karinderya pero napakasarap po na luto. At yun, ang kinain ko po doon ay lumpia at saka pansit. Hati po kami ni Ate Monat. At yan, pagkababa ko po ng skyway, ito na po siya, LRT top, going to Manila na. Mga ka-JT, dito ingat po kayo, wag po kayong pupwesto sa may left side. Lagi lang kayo sa second lane kasi kung didiretso lang po kayo ng Divisoria or ng Santa Cruz, Manila at ng Quiapo, recto, wag po kayong pupunta sa kanan at wag po kayong gagawi sa kaliwa. Isa lang po ang strategy dyan, lagi lang po kayo dyan sa second lane. At yung mga stoplight po dyan, ingat-ingat po tayo dyan, lalo sa may papuntang galing Binondo, sa may anong tawag dito, simbahan, tapos may Umpin. Ingat po kayo doon sa stoplight na yon. Pag kayo nagkamali doon at seconds lang, kahit naka-green pa, paparahin na kayo mga ka-JT. Nasabi ko lang po ito ay idea lang po. Tapos ayan, nakita nyo naman po, mistop po ako. Kasi kung lumampas po kayo doon, yari na po kayo doon, sigurado may papara sa inyo. At ayan po, kakaliwa po kayo, ay yung kanan pong yan ay papuntang Santa Cruz, Manila, at yung isa pang kanan ay papuntang Quiapo, at dito po tayo sa kaliwa, barod ng kaliwa. At ayan po, ay nalalapit na po tayo sa anuhan ng Chinot Pinoy na arko mga ka-JT. At ayan po, dyan sa may alam ko, may immigration ho dyan, may BI po dyan sa bandang kaliwa. Jones Bridge po yan, pagbaba nyo po dyan, yan po yung Loton, ilalim po nyan, Loton mga ka-JT. Dyan po sa Loton na yan, marami pa may naka-experience dyan, lalo yung mga nagko-commit, nagbabas, andyan po yung dating bilihan ng malaking, anong tawag dito, basta yung mga malalaking, may mga picture mga ka-JT. Marami pong excuse me po, basta marami pong nabibili dyan sa may ilalim ng Loto na yan. At ayan po, Jones Bridge na yan mga ka-JT, maganda na po yan. Ewan ko, iba na po mayor. Kung yung dating mayor po ay laging po may ilaw dyan mga ka-JT. At ayan po, ayan na po yung arko. Dati po may Sabori dyan, ayan yung sa kanan. Napakasarap po ng pansit dyan, Sabori na yan. Matagal na po yung kainan na yan. At yun po, kinainan namin yung pansit na yan. 1950 pa na pansitan. Ayun, napakasarap po ng lumpia at yun ng pansit. Yun nga naman, hindi na po ako nag-rice. Tapos gulaman, yung talagang gulaman ay all ayan. Dyan po, ingat na rin po kayo dyan. May hindi po pwedeng basta punta kayo sa gitna dyan. Tapos ayun, ito na po, yung China ng Manila, mga ka-JT, Ongpin.
naglakad-lakad po na kami diyan at 'yun, may pinuntahan po kami diyan ni magkakapatid, ni Major number 1, ayan po, si Major number 2 ay nauuna. Ayan, pakamot-kamot pa si Ate Monet at ayan po, naghahanap po ng makakain niyan. At ayun, kumain po kami diyan sa nakalagay 1950s pansiteria mga ka-GT, pero Chinese po ang ayan, hindi po maring hindi ako magpapakit diyan, gala-gala lang po kami. Ayan, Thomas Pin mga ka-GT, tawid lang po. At yung dulong-dulo po niya, pag natawid nyo po yan, kakaliwa po kami dyan para sa malamig na kalsada. At hinahanap po kami dyan parang kati-katin ko, mga ka-JT. Tapos meron po kami pinuntahan dyan na alasan, may papagawang alas ata si ate. Pero hindi na po pinagawa kasi syempre medyo mahalay yung ipapalit at mga ka-JT. At yun po, naganap na lang po kami dyan ng aming pagkakainan ng pagkatapos po namin. And after po dyan sa may ungpin na yan mga ka-JT, ang haba po niyan, ang dami pong bilihan ng pagkain dyan. Puro Chinese syempre. Ayan, para ka lang pong nasa Hong Kong. Ayan po yung nakalagay, welcome to Chinatown of Manila mga ka-JT. Ayan po, mekos-mekos lang po kami dyan. Ayan, babalikan po namin yan, yung bilihan na yan. Yan po yung sa vegetable, no? Tapos yung sikat na sikat sa TikTok na bilihan ng sugar cane juice, tapos yung tuhog-tuhog dyan sa Tagliran, ayan, Umping Street po, ayan po yun. Hindi pa po sikat sa Umpin yan sa TikTok, dyan na po kami talaga nakain natin. Nilampasan po namin yan kasi may pupuntahan po kami kasi may papagawa pong dala-dala kaming kulay dilaw na bagay mga ka-JT, at ayan, pasok lang po kami dyan. Siyempre, naniniwala sa Chinese yan, ayan, lumingon pa si Ate Monet, pero lahat ng pinagtanungan namin ay wala, at ayan, nagpakit po ako dyan. Lakad-lakad lang po tayo dyan mga ka-JT. Ayan po yan, Umpin po yan. Haba ng Umpin na yan, siyempre. Hindi man pwedeng hindi mo sasamahan yan, dalawang mong kapatid at ako lang din ang inasahan kung saan yung pupuntahan, at hindi pwedeng suwayin ng mga manager, mawawalan ng allowance at mawawalan ng pangkain. At ayun po, tis-tis din po sila sa init dyan, pero hindi naman po ganun kainitan. At ayun, dumaan kami dyan sa isang sikat na bilihan ng cellphone. Akala ko bibili yung dalawa, sabi ni ate, tsaka na. At ayun, napag-usapan, KKB daw sa Thailand next year. Ako'y napaisip na, kailangan mag-ipon mga ka-JT. At napakasarap po mga ibang bansa, minsan lang ma-experience. Talaga naman. Ayan po yung babalikan po namin yan. Diyan po bibili si Ate Janet. Ayan po. At kailangan lang po namin mapuntahan yung aming Pakay diyan sa Mayong Pin, na talaga namang hindi mo pwedeng hindi mo puntahan yon. At yun, si Ate Janet kasi may gusto nun. At yun, napagdesisyon na hindi na lang ipagawa, at hindi pa naman daw sira mga ka-JT. At mekos-mekos lang po tayo dyan, at may dinaanan po kami dyan, pasok ulit kami dyan. Wala po talaga yung hinahanap ni Ate Janet dyan, pero bumili ng tea dyan si Ate Monet. At ayan, ang dami pong nagtitinda rito sa Mayong Pin na medyo mahal, medyo hindi mahal. At ayan, siyempre mga ka-JT, dire-diretso lang, pero okay lang sa dalawang yan. Sanay na naman maglakad yan, lalo na nagpunta kami sa SK. Ganyan-ganyan lang daw, sabi ni Ate Monet. At ayun, lahat yan ang may tindahan na parang katin ko. Pasok kami dyan, wala talaga yung kasi palibasa dun sa Thailand namin binili. Pero merong ibang variante, ayaw naman ng dalawa kasi hindi raw ganun kasarap yung nung variant na yun mga ka-JT. Inaamoy nila. Tayo mga ka-JT, labas uli kami dyan. Tambay muna ako sa labas, at syempre pakit naman uli tayo dyan. At ayan, habang sila nasa loob, ako tambay lang sa labas. At mekos-mekos lang. At ayun, ayan, nakita nyo naman po, panay ang pakit ko mga ka-JT. At pagkatapos po namin dyan sa Ongpin, dumiretso kami ng ng tawag dito ng Divisoria 168, at bumili ng ilaw sa resort ng mga kapatid ko mga ka-JT. At ayan, medyo lumayo ako sa kanila kasi para makunan ko ng video yung dalawa. At ayan, dyan may dinaanan kami dyan ng mga Chinese na pagkain. Dyan kami, pagbalik namin, dyan kami kumain ng pansit at saka nung lumpia, at napakasarap naman mga ka-JT. At ayan, nakakita na kami ng mga pagawaan. At ayan, tumigil kami dyan. Nagtanong si Ate Monet, at ayan, tinuro yung dyan po hindi sila nagkasundo kasi medyo mahala yung pagpapagawa. At ayan, after po dyan kami dyan, matapos makipag-usap at magtanong-tanong, dumiretso na kami ng 168 mga ka-JT. At dito po, ayan, kumain pa kami ng tugtog dyan. May bumili ang ate ko dyan at mga pang-uwi niya. Ayun, medyo natuwa, naggala, at gabi na kami nakauwi. Ayan, bumalik pa kami. At ayun, dumiretso lang kami ni Ate mo dyan sa kabilang yan.
kabilang building na yan para bumili ng mga ilaw-ilaw na gagamitin sa resort nila mga ka-JT, at kailangan pagandahin yung resort at yun ang income ng mga kapatid ko, at ako'y nakikiamot lang sa income nila. At yun, nagpapasalamat nga ako sa mga ate ko kahit gaganyan-ganyan yan ay hindi ako iniiwan yan. Lagi ako sinasama sa ibang bansa, at yun po, hindi ko naman po alam na ma-experience ko yun mga ka-JT. Ako naman ay isang hamak na maglulupa lamang. At ayun, yun po yung totoo, realidad po yun. At mga ka-JT, maraming salamat nga pala po sa mga nanonood at nagpa-follow sa akin. Very appreciated, at maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood. At ito lang po tayo. Ayan, magpapakita naman po ulit tayo. Babuhos mga ka-JT.